Sa gitna ng impressive na 9-game winning streak, muling naging sentro ng usapan ang Los Angeles Lakers, ngunit hindi lahat kumbinsido na kaya nilang dalhin ito hanggang kampeonato. Ayon sa NBA legend na si Charles Barkley, kahit kahanga-hanga ang ipinapakita ng Lakers nitong mga nakaraang linggo, hindi pa rin sila maituturing na tunay na championship contender sa Western Conference. Sa isang panayam, pinuri ni Barkley ang kasalukuyang forma ng koponan, lalo na ang laro ni Luka Doncic na anya ay unbelievable sa kanyang performances. Dagdag pa niya, malaki rin ang ambag ni Austin Reeves, habang si LeBron James naman ay tila naging perpektong third option. Isang role na bihirang tanggapin ng isang superstar ngunit nagagawa niya ng mahusay. Gayunpaman, diretsahan ang naging pahayag ni Barkley. Hindi niya nakikitang matatalo ng Lakers ang mga powerhouse teams tulad ng Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets at San Antonio Spurs sa isang serye. Para sa kanya, maaaring makipagsabayan ang Lakers sa ibang koponan, ngunit kulang pa ito upang masabing title ready. Samantala, biglang naputol ang winning streak ng Lakers kanina. Sa kanilang pinakahuling laban, nabigo ang Lakers laban sa Detroit Pistons. Isang pagkatalo na ikinagulat ng marami lalo na't kumpleto ang kanilang lineup at naglaro si Luka Doncic. Mas lalong nakakabigla ang resulta dahil wala sa laro ang pangunahing bituin ng Pistons na si Cade Cunningham. Sa kabila nito, nagawa pa ring manaig ng Detroit na nagpapakita ng kahinaan ng Lakers sa consistency, isang bagay na matagal nang binibigyang diin ng mga kritiko. Para sa Lakers, malinaw na may potensyal ang koponan, lalo na kung patuloy ang magandang chemistry ni Doncic, Reeves at LeBron. Ngunit gaya ng sinabi ni Barkley, ang tunay na sukatan ay hindi lamang panalo sa regular season, kundi kung kaya nilang tumapat at manalo laban sa pinakamalalakas na koponan sa playoffs. Sa ngayon, nananatiling tanong, contender nga ba ang Lakers o isa lang silang kopo ng mainit pero hindi sapat para sa titulo? Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kaya bang pabulaanan ng Lakers ang mga kritiko o may punto si Barkley? Samantala, may mabigat na balita para sa Golden State Warriors pero may pag-asa pa rin sa kanilang playoff push. Nagulat ang lahat matapos ang nangyari kay Moses Moody na nagtamo ng malubhang injury sa kaliwang tuhod habang nasa fast break attempt. Sa unang tingin pa lang, halatang hindi maganda ang nangyari, kaya agad siyang inilabas ng court at hindi na nakabalik sa laro. Ayon kay Steve Kerr, wala pa silang eksaktong diagnosis pero direkta niyang sinabi na hindi maganda ang itsura ng injury. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng MRI para malaman kung gaano ito kalala. Posibleng abutin ito ng ilang linggo hanggang buwan depende sa findings. Kaya sa puntong ito, uncertain pa kung kailan makakabalik si Moody at may posibilidad na hindi na siya umabot kung seryoso ang tama. Samantala, may konting good news para sa Warriors. Malapit nang bumalik si Stephen Curry matapos ang kanyang knee injury. Posibleng makita siya ulit sa court bandang huling bahagi ng linggong ito at inaasahan na siya ang muling bubuhat sa opensa ng koponan sa crucial stretch ng season. Sa kasalukuyan, nasa pang-10 pwesto ang Warriors sa Western Conference at target nila na mahabol ang home court advantage laban sa Portland at Clippers. Pero kahit may injury, hindi nag-aalala ang Warriors na mawala sa play-in tournament dahil siyam na panalo ang lamang nila sa number 11 spot sa West na New Orleans Pelicans. Kailangan lang nilang iwasan na magtabla sa standings lalo na't lamang ang Portland at Clippers sa tiebreaker laban sa kanila. Sa kabila ng mga setbacks at pagbabalik ng kanilang superstar, malinaw na lalaban ang Warriors hanggang dulo para sa mas magandang pwesto sa playoffs. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kaya pa bang umangat ng Warriors kahit wala si Moody? Samantala, isang biglaang balita sa NBA ang paglabas ni Cam Thomas sa Milwaukee Bucks matapos lamang ang 18 laro sa kanilang roster ngayong season. Bagamat nagpakita siya ng malakas na scoring sa simula, hindi naging consistent ang kanyang performance kaya napilitan ng Bucks na palitan siya para bigyang daan ang standard contract ni Pete Nance. Sa kanyang pananatili sa Milwaukee Bucks, nag-average si Thomas ng 10 puntos, 2 assist at 1 rebound sa loob ng 16 na minuto kada laro. Subalit dahil sa pagpapalaya niya pagkatapos ng March 1 cutoff, hindi na siya pwedeng maglaro sa postseason ngayong taon. Ito na rin ang ikalawang pagkakataon ngayong season na na-waive si Thomas matapos siyang pakawalan ng Brooklyn Nets noong Pebrero. Ang pagpapalaya kay Thomas ay malinaw na desisyon ng Bucks upang magkaroon ng roster flexibility. Bagamat pinuri siya ng coach sa kanyang scoring ability, hindi sapat ang kanyang kontribusyon sa depensa at playmaking para manatili sa roster. Ang sitwasyon ay nagbukas ng posibilidad na makuha siya ng ibang koponan sa free agency at isa sa mga pinaka-nakapapansin ay ang Los Angeles Lakers. Para sa Lakers, malaking tulong si Cam Thomas sa bench, lalo na't kulang sila sa scorer na pwedeng magbigay ng puntos sa second unit. Ang kawalan ni Rui Hachimura sa nakaraang laro kontra Pistons ay isa sa dahilan kung bakit natalo ang team at si Thomas ay pwedeng punan ang puwang na iyon. Kilala si Thomas sa kanyang ability to create his own shot, mabilis na scoring off the bench at clutch scoring instincts at sa edad na 24, sakto ang timeline niya sa rotation ng Lakers na may kasamang sina Luka Doncic at Austin Reeves. Kung makukuha siya, malaking bagay ang kanyang magiging kontribusyon sa offensive firepower ng team at sa depth ng bench. Ang waiver kay Cam Thomas ay isa sa mga pinakausapang balita sa NBA ngayong Marso, ngunit para sa Lakers, posibleng maging pagkakataon nito upang makuha ang isang scorer na maaaring magbago ng dynamics ng team sa susunod na season. Kayo mga idol, anong tingin nyo? Bagay ba si Cam Thomas sa Lakers bench? The inside on Sacramento. You look at Thomas right there going at Barnes. What a bucket.
The double clutch here, look at this. Up, double clutch. The follow through is there.